Hello mga kapips, morning. Friday today dito sa Canada, and I'm going to work. -2 lang ngayon. Uusok yung bibig ko. May 10 minutes pa tayo para magkwentuhan. Kahapon may nakakwentuhan akong kabayan. Mag-asawa sila. And nakakaawa yung kwento nila. Galing sila ng Calgary. Usually may mga kabayan talaga kami nagiging customer. Kasi nga gasoline station. So iba't ibang province napapadaan sa amin. Kasi along the road naman yung business ni boss. Kaya talagang maraming dumadaan. Iba't ibang lahi. Yung minakita na akong kabayan, bumili sila sa amin, tapos napakita ng konti. Ito ng kabayan, ilang years o ilang buwan na ba ako dito. Tapos natanong ko sa kanila kung taga rito sila sa Smoky Lake. Sabi nila hindi, taga Calgary kami. So sabi ko, may binisita po kayo dito, kamag-anak niyo. Sabi niya, oo, may binisita kami, anak ko. Sabi ko, dito po anak niyo. Sabi hindi, dito kasi na-aksidente yung anak ko. So yun yung word niya, na-aksidente. Di ang tanong ko naman syempre, normal, di sabi ko, okay na naman po anak niya, naka-recover na po. Sabi niya, hindi, namatay ang anak ko. Tapos doon nagsimula yung kwento niya kung paano nangyari. Dito daw malapit sa Michelle, last year nakatulog daw yung anak nila, babae, sa pagmamaneho. Madaling araw siguro. Tapos nung makatulog, bumangga sa isang poste dito. Tapos patay yung anak nila, babae. Mangiyak-ngiyak siya nung nagkukwento sa akin. Nakawa tuloy ako. Sabi niya binibisita nila to every year kasi kahapon, same day, same month, na-aksidente anak nila. So meaning to say, after Christmas, yun daw ginagawa nila. Binibisita nila yung lugar na pinag-aksidente ng anak nila to reminisce memory nila, yung ganon. Nakakaawa pa talaga, makikita mo na malungkot sila. Yung asawa niyang babae hindi masyadong nag-iimik, pero yung lalaki talagang nagkukwento siya. Nakakaawa lang. Kala ko sinaselebrate nila yung Christmas nila. Dito, yun pala, binabalikan lang nila yung nangyari sa anak nila. Sobra talagang tragic yung nangyari nila. Nakakaawa. Kaya talagang be responsible sa pagmamaneho. Talagang focus. Kasi katulad ng aksidente, hindi rin naman ginusto ng anak nila yun. Kaso nga nangyari. Ang hirap, di ba?
Tapos tinatanong yung family ko kung nandito. Sabi ko wala pa, pabalo ko pa. Sabi niya kuhanin mo na kasi sayang yung time, which is true naman. Tama nga naman siya, hindi mo na may babalik yung nakaraan. Sabi ko nga lumalaki yung anak ko, yung iniwang ko, pinapasan ko pa ngayon, naglalakad na, nakakapagsalita na. Sabi nga sayang yung time, may benefit naman makukuha ang asawa mo, kuhanin mo na. Sabi ko talaga pong workout ko na po. Sabi ko ilang months na lang naman, pwede na ako mag-apply ng PR ko, tapos kasabay na sila para pagdating nila dito okay na, diba? Kasi talagang hindi mo masasabing buhay, you cannot predict kung bukas gigising ka pa ba, diba? So talagang kailangan yung talaga yung disadvantage kapag malayo ka sa family mo. Sa akin naman, sabi ko nakuha ko rin ng family ko, tinatsaga ko lang talaga. Ayun, dito na ako sa trabaho. Medyo binilis ako yung papatakbo, nag-alangan ako sa oras grabe madulas. Nakakaawa. Tapos sabi ni Kabayan next time daw sana daw magkita ulit kami at makuha ko yung family ko. Ang katay mga kabayan dito, talagang very family oriented lahat. Yung mga nakakausap ako laging ang tanong nila is kasama na pamilya mo, dito na ba sila, kunin mo na sila, laging ganun, which is nakakatuwa, diba? At least talagang tutulungan ka nila na mag-enjoy kayo dito ang family mo, hindi lang ikaw, diba? So yun lang, dito na ako sa work. Friday, medyo siguro maraming taong dadating ngayon. Kahapon wala masyadong customer. Muusok ang bibig ko. Malamig, -2, pero wala pa rin snow. Until na naghihintay pa rin ako sa snow. So yun lang, duty na lang muna ako. See you na lang ulit mga kapips. Pasok muna ako sa work. Ang suot ko. Ang lamig. So see you na lang sa mga suot kong vlogs mga kapips. Bye, God bless you all. Work mode ulit. Yung mga tao dito. Yung mga kapips, galing ko lang ng bangko, deposit ng pera papadala kay Mrs. kasi mag New Year. Lamig, kalalabas ko lang ng work. May garage sale pala dito. Lamig. Muna tayo ng post office. Tingnan natin kung may love letter ako doon. Medyo maraming tao ngayon, customer namin. Medyo napahataw. Kami tayo sa galit ng post office. Tingnan ko kung may love letter ako dito. Hanap mo das. Yeah.
Bilis ng araw. Parang kailan lang Pasko, tapos ngayon mag-New Year na. At 9 and open at 6. Escalated the request for parcel pick up. Okay. Natin as usual kwento newspaper ang laman. McDonald's po reward. Hindi ko nagpalagay sa kanila nito pero hindi na dating pa rin sa akin. Kasi gusto ko puro mga email lang from the bank o kung may mga order akong parcel, ganun lang sana. So may dumadating pa rin. Wala. So uwi na. Padala muna kay Mrs. Lamig. Sarado. Madilim na. Wala na masyadong tao. Yung cowork ko kanina grabe. Hinimatay pa. Dalawa na silang cowork kong pareho ng lahi. Parehong Indian. Hinimatay sila pareho. Nakakatakot. Kanina pagdating ko, may mga ambulance na. Tapos may mga stretcher na nandun. Tapos siya pala yung nandun. Sabi ng mga kawork ko, kausap pa daw nila. Tapos parang nag-ice siya ng kape. Nag-refill ng kape. Tapos pagka-refill ng kape, may bigla na lang may nakakita na isang kawork namin na nakahandosay na. So hindi niya natapos yung duty niya. Dapat until 6 siya pero pahinga na siya. Kailangan niyang umuwi ng maaga. Tapos dinala kasi ng ambulance sa hospital. Yun yung medyo masaklap dito kapag ma-hospital ka. Kasi ultimong ambulance babayaran mo. Kung senior ka, okay, it's free. Tsaka yata mga bata. Pero kung mga nasa middle age like us, yan, medyo hindi okay. 250 rin yata yun. Tataka talaga ko bakit ang limit nilang himatay yun. Kasi nagkukwento rin sa akin yun na last time himatay din siya pero nasa bahay siya. Masyado silang mag-isip. Kapag nadidepress sila, stress, masyadong exhausted yung isip nila, yung katawan nila, nagkukulaps na lang sila bigla. Nakakatakot lang. So syempre nandito pa sila sa Canada, hindi pa naman sila PR. Tapos open work permit lang sila. Kaya nakakaawa rin. Kasi alam ko galing siya sa breakup eh. 10 taon yata yung boyfriend niya. Yun yung laging nasa kanya. Kasi dapat ikakasal na. Sinasabihan namin, pinapayuhan namin na huwag masyadong isipin na. Dapat mag-enjoy na lang dito. Kaso syempre siguro pag mapag-isa, kasi day off nun eh, kahapon tsaka ngayon. Kahapon pala. Miyerkules at saka Webes, 2 days na pahinga yun. Siguro baka walang ginawa kundi mag-isip. Ayun tuloy nangyari. Nagastos pa siya. Tapos kung pa naman yun, vegetarian pa naman. Talagang dapat din talaga maalaga sa katawan. Hindi rin talaga pwede yung
maging strict sa diet. Dapat talaga may protein, may energy, may carbohydrates kinakain natin. Hindi pwede, may iron, hindi pwedeng. Kasi isang factor din yun eh. Tapos malamig pa naman ang lugar na to. Madali pa namang. Kaya marami rin dito na de-depress. Kasi wala rin vitamin ding nakukuha. Kasi ilang oras lang yung sinag ng araw. Tapos mas lamang yung lubog ng araw, yung madilim, kaya ganun. Tapos yun nga, isa pa yung sobrang pag-isip. Kasi isa kong kawork ng ganun din, sobrang din mag-isip. Dalawa na silang, pareho pa sila ng lahi. Eh yung malimit pa naman, natatapat na nakatrabaho ako na kasama ko sa duty. Yun yung medyo nakakatakot din. Kasi hindi mo lang tatawag ka ba ng ambulance. Kasi yung iba dito, kwento nila ha, kapag nangyayaring mga ganun sitwasyon, sila na mismo nag-i-inform na huwag tatawag ng ambulansya, kaya nila ganun. Kasi nga, ikaw din na magbabayad ng bills mo sa ambulance. Hindi ko lang kung para saan. Bago nga sa akin yun, kasi syempre Canada, expect ko na lahat is free. Pero siguro kasi hindi pa rin naman sila PR. Kaya siguro isang factor din yun. Tapos open work permit lang. Ang galing, hindi nyo na ako makakita na. Dahil naman kasi akong papatakbo kasi madalas yung daan. So yun, nakakaawa lang din. Siyempre nag-aalala din yung pamilya nun. Ano nangyari sa kanya. Dito na ako sa bahay. Kasi kung pa lang dito, 30, tas 31 na sa Pilipinas. Yung sahod ko 1 pa, so 2 na sa Pilipinas nun. Eh, syempre gusto ko mag-enjoy yung anak ko tsaka asawa ko. Tapos pamili ko din sa Pilipinas, nanay ko. Mga kapatid ko, kaya kuha muna tayo sa credit card. Kas-kas muna. So yun. Bukas duty uli. Closing, tapos pang umaga na sunod, 2 days. Magkasunod. So, dito na ako sa bahay. See you na lang ulit sa mga susunod kong vlogs. Thank you sa mga nagko-comment. I appreciate. And keep on watching my videos. And I'm hoping namin nakukuha kayong araw sa mga pinagbablog ko. Uy, hiningal ako. Dito na ako sa bahay. See you na lang ulit mga tips. God bless you all. Woo! Ito yung nalilibig sa akin. Nagabot yung gulong ng bag ko. One, 4, 2. Oh my God. Oh. Kuya, salamat ng marami. Thank you po. May ulam uli. May ulam uli.